Magandang araw po mga kasinauna. Andito na po tayo sa pangwalong yugto o part 8 ng English series po nating binubuo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang 5 piso. Siya po yung pangwalo sa English series. Ito, silipin na po natin mga kasinauna. Ayan po. Ganyan po kaganda ang 5 piso natin. Ayan, makikita po natin sa bandang ibabaw na naman, Central Bank of the Philippines. Ayan. This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the government of the Republic of the Philippines. Sa kaliwang banda naman po, taas at ibaba. Sa kanang banda, taas at ibabang sulok pa rin po ang logo po ng 5 pesos. Dito po, dalawang larawan po o dalawang portraits po nandito. Sa bandang kaliwa, ang portraits po ni Marcelo H. Del Pilar ang makikita natin. Sa bandang kanan naman po, ang portrait naman po ni Graciano Lopez Haina naman po ang makikita natin. Dalawang bayani po ang nandito. Sa bandang gitna naman po, ang logo po ng 5 pesos. Ayan. Sa bandang kanan ulit po, ang logo naman po ulit ng Central Bank of the Philippines. Dito po ang kanyang signatory sa bandang kaliwa. Sa bandang kanan naman po sa itaas na bahagi, serial number po pala, sorry. Dito po sa bandang kaliwa, serial number. Sa bandang ibaba, sa bandang kanan naman po, sa bandang itaas naman po siya nakalagay, serial number at ang prefix po. Sa bandang kaliwa po ulit, sa ibaba, ang pirma po ng presidenteng humawak sa salaping ito o namuno sa mga panahon na ginawa ito. At ang pirma din po ng Governor of the Central Bank. Ito po, si Carlos P. Garcia po ulit ang nakapirma dito at saka si Miguel Cuaderno, ang Central Bank Governor. Dito po sa bandang ibaba, mababasa po natin ang salitang, "This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private." At saka po yung kumpanya po na gumawa, Thomas De La Rue and Company Limited. Yan po yung sa London pa rin. Opo, yan po yun. Yan po ang harapang bahagi ng salapi. Tingnan po natin ang bandang likuran. Ayan, dito naman po sa bandang likuran. Ayan, bandang kaliwa, taas ibaba. Sa kanan, taas ibaba din po. Yung 4 na sulok na yan, nakalagay po ulit ang 5 pesos na logo. Saka dito naman po sa bandang gitna, ang La Solidaridad po na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ayan, tingnan po natin. Quincenario Demokratiko. Sa magkabilang gilid naman po niya, nakasulat po ang 5 pesos na salita. Pakaganda po talaga. Wala po akong masabi. Ewan ko lang po sa mga kapatid po natin yan at mga kaibigan na nanonood kung ano masasabi nila sa mga itong klase ng sinaunang pera. Uncirculated po ito. Kumbaga, hindi po umikot sa merkado. UNC condition. Ayan, ito po ay katulad din po nun sa iba. Yung kay President Quirino Cuaderno, 1951 po siya to 1953 ginawa o nahawakan ng presidente. Umikot sa kanyang pamumuno. Ang Ramon Magsaysay at Cuaderno naman po, Miguel Cuaderno, 1953 to 1957. Dito naman po sa Carlos P. Garcia Cuaderno, 1957 to 1960. Ayan, ito po. Garcia Cuaderno po ito eh. Siguro po 1957 to 1960. Yan, dyan po naglalaro itong taon na to. Na kung kailan po ito ginawa, itong hawak natin na salapi o banknote. Sinunda naman po ulit ng Carlos P. Garcia at Castillo signatory, yung Andres Castillo kanina, ng taong 1961. Tapos po sinundan po siya ni President
Diosdado Macapagal noong 1961 hanggang 1965. Tapos po, inabot pa po ito ng ating Presidente Ferdinand Marcos Sr. noong 1968 hanggang 1970. Meron pong 151 million o 151 pirasong 151 pirasong milyong piraso. Nagkakabali-baligtad na. 151 milyong piraso po ang ginawa ng Bangko Sentral o ng Central Bank of the Philippines na ganitong 5 piso o ganitong pera. Ayan. Nawalan po ito ng value o na-demonetize nung Marso 1, 1974, March 1, 1974 po siya nawalan ng value. Pinace out na po siya nung mga yun. Yun nga po. Ito ang pangwalo sa bumubuo ng English series. Ito po ang 5 pesos. Yun lamang po. Maraming salamat. Pasensya na sa mga pagkakamali. Hindi natin maiwasan. Nabubulol tayo mga kasinauna. Sana'y patawarin ng kahit papaano. Isang magandang araw po ulit at maraming salamat sa inyo pong pagsuporta.